So let's talk about naman doon sa mga bagay na dapat. Una pa lang, inaral ko na siya para pagka-graduate ko, inaral ko na siya, tas alam mo, mas mabilis mag-improve. Mga skills na dapat nalaman ko na dati pa. Number 1 siguro dyan yun, negotiation skill. Dati kasi nung nag-apply ako sa first work ko, talagang ang stock ko nun is full stack. So marunong ako ng backend, then marunong ako konting frontend, marunong ako mag-database. Sure. Tapos parang yung offer sa akin is mababa, as in ako naman kasi first time excited sa experience. Parang nung in-offeran ako ng ganito, hindi ko alam yung sasabihin ko. Hindi mo masabi na ang baba niyan, ang liit-liit naman yan. Baka pwedeng taasan niyo pa ng konti. So hindi ko alam kung paano magsisimula ng sentence to negotiate my skills that time. Given na nakapag-present naman ako ng portfolio ko na maganda, may system ako na nagawa, pinakita ko pa sa kanila and nagustuhan din nila. Kung siguro na-improve ko yung negotiation skills ko ng maaga, yung starting salary ko sana, maganda yung progression. Ang offer sa akin nun is around 8,000. So ako naman, siyempre first work, hindi ko alam yung in-negotiate or papayag ba ako, something. Tapos same thing the second work ko, parang ang taas ng expectation ko din, ang baba. Mga ganun. So hindi ko siya na-negotiate. Kasi ang sagot ko lang lagi, kung ano po yung bibigay nyo, gano'n. So, gano'n. So, kumbaga, wala akong negotiation skill. So, kung maaga ko tong inaral or maaga ko siyang na-improve, I think, tawag dito, yung salary progression ko mas mabilis. Kasi, syempre, ang ganda ng mga, tawag dito, may mga nagawa kang project as a student, then okay naman, then na-prove mo naman. Maganda talaga yung negotiation skills na ma-improve, umpisa pa lang, para alam mo na agad yung, alam mong ibenta yung sarili mo. Isa to sa mga skills na gusto kong dapat pala umpisa ko pa lang siya inaral. Next naman is project management skills. So, nung college talagang nakakaantok talaga yung project management na subject. But as you go on pagiging software developer or engineer, gamit na gamit mo siya. Yung mga ginagamit doon, manage yung task, etc. mga kailangan gawin. So, matagal ako bago nakapag-adapt dito kasi ang ko lang nun is kung ano ibigay sa akin na task, gagawin ko lang. Pero pag may project management skills ka, hindi ka ma-manage mo yung task mo. Alam mo yung mga kailangan mong unahin, tapos hindi ka yung overcommit na kailangan mong gawin. So, hindi ka mai-stress. Kasi minsan parang andali lang yung mga task, na overcommit mo na ganito, sobrang daming task. For example, sa isang sprint, ang task na na-commit mo is kaya kong gawin niya, madadali lang naman yan. So, ganun. Tapos, meron palang na-encounter mo yung mga task na nanganganak. So, na-commit mo yung gantong kailangan mong matapos. So, in short, stress ka. So, hindi mo ma-manage na maayos yung oras mo. Tapos, same time, yung skills na din to is nakakatulong. Na-assign ka sa multiple projects. So, mas madali mong ma-manage yung time mo. Tapos, kung alin yung kailangan i-priority. Kaya, isa din to sa mga yung project management skills na dapat dati ko pa in-improve. Nakakaantok talaga yung subject na to. Ang akala ko project management, sa mga project manager naman yan. Next is version control. Yung kung narinig nyo yung Git sa branch, yung commit, tapos paano magawa ng Siyempre, papasok na din yung mga collaboration sa other teams. Na-experience ko dati, pag nasira yung branch ko, nagre-reclone ako lagi. Ganun ginagawa ko. Siyempre, di ko siya mag-gets talaga. Tapos dito ko na lang siya na-gets. Talang katagalan, ganun pala yun. Pero kung maalam ka sa version control dati, mas mabilis pala ang development. Mabilis mag-collaborate kung marami kayong team members. Mabilis may iwasan yung mga conflicts. Though, meron talagang conflict madalas, pero hindi siya ganong kalaki. Isa yun sa mga dapat pala natutunan ko dati. Ngayon, mas nagets ko siya nung nag-focus ako sa commands lang. Mas nagigets ko siya pag terminal lang, tapos parang iniisa-isa mo. Napakaganda ng version ng Git. So, kasi di familiar sa version control. So, Git na lang. As a student or mga junior, mas magandang aralin nyo to. Kasi, default na yan ng developers. Kailangan alam nyo siya. So, ako, mga early years, medyo nalilito pa ako dito. So, I suggest talagang aralin nyo yan. Napaka-useful niyan. Next is yung SDLC. SDLC, yung mga methodologies. Hindi ko talaga yan magets dati. Ano ba yung yan? Tapos mga methodology na yan. Tapos kung paano mag-write ng magandang documentation. Yung mga graphs. Kasi dati talagang basta, pinapagawa ko lang yan sa mga ka-team ko dati. Kumbaga, ako sa coding, ikaw sa documentation, tapos yung mga ganyan-ganyan. So, ngayon pala, yung mga SDLC na yan, gamit na gamit yan ngayon. Yung Scrum, Kanban. So, talagang pag nagde-develop kayo sa team, gamit na gamit talaga yan. So, nagets ko to nung around 3 years na ako. Napaka-helpful niya. Late ko na to na intindihan, around 2 to 3 years na. Pero parang lang siya pag ginagamit namin to, parang lang ako. Si go with the flow. Okay. Ganun lang ako.
Pero nung naintindihan ko siya, napaka-helpful niya. Tapos lalo na yung paggawa ng documentation. Napaka-helpful niya. Medyo nakakatamad lang gawin, pero isa yun sa dapat na dapat inaral ko na dati. Hindi ko siya pinapagawa sa iba. So yun yung mga parang realization ko na dapat dati ko pa inaral, since alam mo naman, code lang ang gusto natin, ayaw natin ng ibang subject. Salamat pala sa mga solid subscribers natin. Yeah. Happy coding. Bye-bye.